Kabanata 1431, Tit for Tat. Lalong nagulat si Morong nang marinig niya ang mga salita ni Chinyu. Pinalaki niya si Chinyu at sinabi sa kakaibang tono, "Sineseryoso mo ba talaga ito?" Malamig na bumantong hininga si Chinyu at hindi siya mapakali kay Morong. Pagkatapos, tumingin si Chinyu kay Fang Fang at sa iba pa at sinabing, "Sumunod ka sa akin mamaya." Sinabi ni Fang Fang sa malalim na boses, "Mas mabuting sundan mo ako ng malapitan." Hindi gaanong nagpaliwanag si Chinyu, at wala siyang sinabing hindi kailangan. Nakatayo lang siya sa gilid, naghihintay na umalis si Morong at ang iba pa. "Ano? Hindi mo ba hahanapin ang mga lumilipad na gagamba? Ano pa ang hinihintay mo?" Gumisi si Morong nang makita niyang hindi umaalis si Chinyu at ang iba pa. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, "Wala kang kinalaman kung aalis tayo o hindi." Pinaikit ni Morong ang kanyang mga mata at nginisyan, "Bata, paulit-ulit mo akong binastos. Natatakot ako na nililigawan mo si kamatayan." Sinabi rin ng katabi niya na madilim ang mukha, "Young master mo, sino itong batang ito? How dare he be so rude to you?" Gumisi si Morong, "Idiot siya." Isang batang babae ang tumayo sa tabi ni Morong. Tumingin siya sa babaeng iyon at sinabing may mahinang ngiti, "Syempre, hindi ko ibababa ang sarili ko sa antas ng langgam na tulad niya." Walang sinabi ang babaeng iyon. Bahagya lang siyang sumimangot. Ads by Pop Future. "Well, oras na. Tara na." Nag-stretch si Morong. "Pagkatapos naming patayin ang lumilipad na gagamba, maaari naming ibenta ito sa isang magandang presyo," sabi ng isang tao. Gumisi si Morong, "Ibenta ito para sa pera. Kulang ba ang pera ng young master? Masyadong mababa ang horizons mo. Kung makukuha ko ang buhay chi, magagamit ko ito para ipagpalit ang mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan na gusto ng guild." Nang marinig ni Chinyu ang kanilang mga salita, hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Exchange Guild. Anong klaseng lugar iyon? Bakit hindi niya narinig noon? Kailangan kong imbestigahan ito kapag may oras ako, naisip ni Chinyu sa sarili. Napakalaki ng Southern Prefecture. Maraming lugar ang hindi alam ni Chinyu. Ang nakita niya ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. "Brat, mas mabuting sumunod ka sa amin ng maayos," tinutuya ni Morong si Chinyu at ang iba pa. Pagkatapos, pinangunahan niya ang lahat sa mas malalim na lungsod. "Let's go." Tumingin si Chinyu kay Fangya. Sumimangot si Fangya at sinabing, "Susundan ba talaga natin sila?" "Tama. Hindi lang natin sila kailangang sundan, ngunit hindi rin natin kailangang kumilos. Kailangan lang nating manood sa gilid." Malamig na sabi ni Chinyu. Nagtatakang tanong ni Fangya, "Bakit kailangan nating gawin ito?" Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan, "Malalaman mo rin mamaya. Sumunod ka sa akin." Sa sinabi nito, nanguna si Chinyu at naglakad pasulong. Bagamat naguguluhan si Fang at ang iba pa, sinunod pa rin nila ang kahilingan ni Chinyu at naglakad pasulong. Isinaaktibo ni Chinyu ang kanyang Desolated God Eye at malinaw na nakita ang malaking lumilipad na gagamba. Naranasan ni Chinyu ang lakas ng lumilipad na gagamba na ito. Bagamat hindi ito napakalakas, tiyak na hindi dapat maliitin ang lakas nito. Sa lakas ni Morong at ng iba pa, hindi magiging madali ang pagbagsak ng lumilipad na gagamba na ito. Habang papalapit ang grupo sa lumilipad na gagamba, tila naramdaman ng lumilipad na gagamba ang pagdating ni Morong at ng iba pa. Isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumabas sa katawan nito. Ang layunin ng pagpatay na ito ay tila nagbabala sa lahat na umalis. Naramdaman ni Morong ang layuning ito ng pagpatay. Sa isang pag-iling ng kanyang palad, nahulog ang espada sa kanyang kamay. Ginamit niya ang espadang ito para agawin ang mga samsam ng digmaan na pag-aari ni Fang. "Lahat, huwag kabahan. Ang isang lumilipad na gagamba ay hindi man lang banggitin," sabi ni Morong sa malalim na boses. Dahil siya ay nireranggo sa nangungunang sampung ng nakababatang henerasyon, natural na mayroon siyang ilang kakayahan. Baka sa mukha ng grupo ang kaba. Nang makitang palapit na sila ng palapit sa lumilipad na gagamba, lalong lumakas ang pagbabantay sa lumilipad na gagamba. Yes! Sa sandaling ito, gumalaw ang lumilipad na gagamba.
Ipinutok nito ang spider silk sa napakabilis na bilis. Gumuso si Morong. Hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay at ibinaba ito pasulong, agad na pinutol ang sutla ng gagamba sa kalahati. Swoosh! Tinutukan ng lumilipad na gagamba si Morong at agad na nakarating sa harap ni Morong. Magsisimula na ang labanan. Ang lakas ni Morong ay hindi dapat maliitin. Naglaslas siya pasulong gamit ang espada sa kanyang kamay. Ang maliwanag na liwanag ay yumanig sa langit at lupa, na parang gusto nitong hatiin ang buong berdeng kagubatan ng bato sa dalawa. Ang lumilipad na gagamba ay natural na hindi uupo at maghintay ng kamatayan. Bagamat malaki ang katawan nito, napakaliksi nito. Maraming beses na nitong naiwasan ang mga pag-atake ni Morong at maaaring makakounterattack pa ng maraming beses. Bang! Sa sandaling ito, ang lumilipad na gagamba ay nagdere ng napakahusay na sapot ng gagamba, na agad na pinipilit na bumalik si Morong. Ang katawan ni Morong ay patuloy na itinulak pabalik ng daan-daang metro, na nagwasak sa hindi mabilang na mga bato at puno. Yang master mo! Napasigaw ang lahat sa gulat. Sa sandaling ito, muling tumakbo palabas si Morong. Hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at nilaslas ang lumilipad na gagamba. Swoosh! Iniluwa ng lumilipad na gagamba ang sutla ng gagamba mula sa bibig nito at pumulupot sa palso ni Morong. Nagbago ang ekspresyon ni Morong. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Sabay tayong umatake. Nagmamadaling sigaw ni Morong. Sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan ang mga tao sa paligid niya. Lahat sila ay nag-spells at sumugod patungo sa lumilipad na gagamba. Gumisi si Chinyu sa gilid. Lahat ay tulad ng inaasahan niya. Gusto ni Morong na patayin ang lumilipad na gagamba, ngunit hindi ito ganoon ka-simple. Yuchin? Dapat ba tayong umatake? Tanong ni Fang Fang sa gilid. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi na kailangan. Makakapaghintay tayo. Kabanata 1432, walang sinumang hindi ako nangangahas na patayin. Nakita ito ni Fang Fang at hindi na nagsalita pa. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Chinyu, ngunit sa ilang kadahilanan, nang makita niya ang labis na pagmamataas na ekspresyon ni Chinyu, hindi maipaliwanag ang kanyang pakiramdam. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at nagpatuloy ang labanan. Tiningnan lang sila ni Chinyu ng malamig na walang balak na umatake. Si Morong at ang iba ay hindi nag-alala na maaga sila ni Chinyu. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, ang lakas ng mga taong ito ay hindi dapat alalahanin. Nahihirapan silang harapin ang lumilipad na gagamba. Sa kanilang mga kakayahan, walang paraan na mapatay nila ang lumilipad na gagamba sa isang hampas. Dahan-dahan lang nila itong gilangin hanggang mamatay. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng iilan sa kanila, nagsimulang maging hindi matatag ang aura ng lumilipad na gagamba. Tila nagpapakita ito ng mga palatandaan ng pagbaba. Lahat, magsikap at sikaping patayin ang lumilipad na gagamba sa isang hininga. Sigaw ni Morong. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga kamao, handang umatake anumang oras. Nang makita ang lumilipad na gagamba na paulit-ulit na binubugbog pabalik, nang malapit na nilang bigyan ng huling suntok ang lumilipad na gagamba, biglang bumaril si Chinyu. Isang gintong liwanag ang palm unit sa kawalan at agad na dumating sa harap ng lumilipad na gagamba. Ads by Pop Future. Ang malaaraw na kamao ay direktang dumurog sa ulo ng lumilipad na gagamba. Sa isang putok, ang ulo ng lumilipad na gagamba ay direktang sumabog. Sa isang hampas lang, ang lumilipad na gagamba ay agad na bumagsak sa lupa at ang puwersa ng buhay nito ay mabilis na nawawala. Nagbago ang ekspresyon ni Morong at ng iba at agad silang sumigaw ng galit, "Brat, anong ginagawa mo?" Gumisi si Chinyu, "Ano? Napatay ko ang lumilipad na gagamba, kaya natural na akin ang bagay na iyon. Iniligtas ko ang iyong mga buhay, kaya dapat kang magpasalamat sa akin, di ba?" Natahimik si Morong sa sinabi ni Chinyu. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit saglit na hindi makapagsalita. "Anak, napakaraming pagsisikap ang ginawa namin at muntik nang mapatay ang lumilipad na gagamba, ngunit kumilos ka sa oras na ito. May kahihiyan ka ba?
Sigaw ng katabi ni Morong. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, sa tingin mo ba napakawalan diyan ng ganitong pag-uugali? Hindi lang walang hiya, ugali lang ng halimaw. Patuloy na sumigaw ng malakas ang kasama ni Morong. Tumawa ng malakas si Chinyu at sinabing, tama ka, tama ka. Morong? Ano sa palagay mo? Malungkot ang mukha ni Morong. Malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, anak, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang humanap ng mali sa akin. Kung hindi, hindi ka lamang mapapala, kundi mamamatay ka rin dito ngayon. Ganon ba? Gusto kong makita kung ano ang maaari mong gawin, sabi ni Chinyu na nakangisi. Agad na nagalit si Morong at sinabing, nililigawan mo si kamatayan. Dahil doon, direktang itinapat ni Morong ang kanyang palad patungo kay Chinyu. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Morong. Nang hahawakan na ng kanyang palad si Chinyu, biglang kumilos si Chinyu at hinawakan ang palso ni Morong. Nagbago ang mukha ni Morong. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi siya makatakas. Ano? Hindi mo matitiis ang katotohanan na ginamit ko ang mga bagay na ginawa mo sa iyo. Kumalas si Chinyu sa kanyang pagkakahawak. Agad na umatras si Morong ng ilang hakbang at sa wakas ay naupo sa lupa. Ang gayong kahihiyan ay lalong nagpagalit kay Morong. Nanginginig ang palad niya, at muling binunot ang espada. Pagkatapos ay itinuro niya si Chinyu at sinabing, anak, maling tao ang pinag-iinitan mo. Ipapadala kita sa impyerno ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Morong ang espada sa kanyang kamay at diretsyong sinaksak kay Chinyu. Gumisi si Chinyu. Iniunat niya ang dalawang daliri at sinalo ang espada ni Morong. Nagbago ang mukha ni Morong. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, ang espada sa kanyang kamay ay binasag sa 2 piraso ni Chinyu. Iyon lang ba ang mayroon ka? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Morong. Napagtanto ni Morong na may mali. Umatras siya ng 2 hakbang at malamig na sinabi, sino ka ba? Napailing si Chinyu at nginisyan, hindi ko babaguhin ang pangalan ko o apelyido. Chinyu ang pangalan ko, paano? Chinyu. Pagkasabi pa lang niya nun, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Lalong nabigla si Fang Fang at ang iba pa na nasa hindi kalayuan. Ang binatang ito na mukhang magiliw ay talagang si Chinyu. Ikaw si Chinyu. Paano? Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Morong ay sobrang pangit. Nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at agad siyang nagpakita sa harap ni Morong. Bakit hindi ako maging Chinyu? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Kinagat ni Morong ang kanyang mga ngipin. Sa harap ng napakaraming tao, inihanda niya ang sarili at sumigaw, paano kung ikaw si Chinyu? Ako? Morong? Hindi ako natakot sa iyo. Malamig na sinabi ni Chinyu, hindi ko kailangan na matakot ka sa akin. Anyway, ikaw ay isang tao na malapit ng mamatay. Nanigas ang katawan ni Morong. Sabi niya sa nanginginig na boses, hindi ako naniniwala na maglalakas loob kang patayin ako. Tumawa ng malakas si Chinyu at sinabing, walang sinuman sa mundong ito na hindi ako nangangahas na patayin. Pagkatapos sabihin iyon, direktang iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at binasag ang ulo ni Morong sa isang sampal. Hindi man lang nakaramdam ng sakit si Morong bago siya direktang namatay dito. Sa pagtingin sa bangkay ni Morong sa lupa, hindi maiwasan ng mga tao sa paligid na magpakita ng takot na takot. Inabot ni Chinyu at kinuha ang inner pellet mula sa bulsa ni Morong, pagkatapos ay naglakad papunta kay Fang. Ito ay pag-aari mo. Ibalik mo ito. Ibinigay ni Chinyu ang inner pellet kay Fang. Natigilan si Fang. Nakatayo siya doon na tulala, hindi alam kung ano ang gagawin para sa isang sandali. Kabanata 1433, ang pagkilos ng unang elder isa. Itinulak ni Chinyu ang inner core sa Fang Fang at sinabing, sa ilang araw, dadalhin kita sa Hunter Organization. Nabawi ni Fang Fang ang kanyang katinoan at nagmamadaling tumango. Okay. Sa hindi kalayuan, ang mga kaibigan ni Morong ay kinakabahang nakatingin kay Chinyu. Sumulyap si Chinyu sa kanila at sinabing, wala itong kinalaman sa inyo. Huwag kayong mag-alala, wala akong gagawin sa inyo.
Nang marinig ito, tumalikod ang iilan sa kanila at umalis nang hindi lumilingon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Naglakad siya patungo sa lumilipad na gagamba at tumingkayad, handang tanggalin ang buhay na chi sa kanyang katawan. Mga butil ng buhay chi ay umiikot sa katawan ng lumilipad na gagamba. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lumilipad na gagamba na ito, ngunit mayroon talaga itong buhay na chi sa katawan nito. Inilabas ni Chinyu ang bote ng jade na ibinigay sa kanya ni Kuya Fu at maingat na kinuha ang life chi. Hindi nagtagal, ang buong buhay na chi sa katawan ng lumilipad na gagamba ay nasisipsip sa bote ng jade. Phew! Ito na dapat ang huling pagkakataon. Huminga ng malalim si Chinyu at pinigilan ang pananabik sa kanyang puso. Kasunod nito, iniligpit ni Chinyu ang bote ng jade. Inilibot ng kanyang mga mata ang paligid na parang gusto niyang makita kung ang kamay ng kamatayan ay lumitaw. Ads by Pop Future. Sa ilalim ng tingin ng mapanglo na mata ng Diyos, nakita ni Chinyu ang napakaraming mga demonyong hayop, ngunit hindi niya nakita ang kamay ng kamatayan. Talagang kakaiba ito, bulong ni Chinyu sa sarili. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan. Hindi kaya may pagkakatulad ang lumilipad na gagamba at ang kamay ng kamatayan. Hindi nagpatuloy sa pag-iisip si Chinyu. Lumingon siya at tumingin kay Fang Fang at sa iba pa. Tara na, sabi ni Chinyu. Mabilis na tumango si Fang Fang. Sumunod sila sa likod ni Chinyu at walang lakas ng loob na magsalita. Ikaw ba talaga si Chinyu? Tanong ni Fang Fang sa mahinang boses pagkaraan ng mahabang panahon. Napangiti si Chinyu at sinabing, bakit? Sa tingin mo ba hindi ko siya kamukha? Hindi iyon. Hindi ko lang inaasahan na may lalabas na maalamat na figure sa aking tabi, napabuntong hininga si Fang Fang. Hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng mapait. Ang maalamat na figure, karapat-dapat ba siya? Sa loob ng ilang araw, dadalhin kita sa Hunter Organization. Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Fang Ya. Tumango si Fang Ya at sinabing, kung gayon, maraming salamat, nga pala, hindi ka ba natatakot na sabihin nila sa sekta ng Heavenly Cloud ang iyong kinaroroonan? Ads by Pop Future. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ako natatakot. Ang lugar na ito ay napakalayo sa sekta ng Heavenly Cloud. Kahit na pumunta sila para iulat ito, aabutin ito ng ilang araw. At sapat na ang ilang araw para mabawi ni Chinyu ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa oras na iyon, kahit na dumating ang dakilang elder, hindi matatakot si Chinyu. Pagkatapos maglakad palabas ng Qingyan Forest, si Chinyu ay walang mapupuntahan sandali. Hindi niya alam kung anong uri ng proseso ang kailangan para mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at hindi kumpiyansa si Chinyu. Sa makatuwid, kailangan niyang makahanap ng isang ganap na ligtas na lugar. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pumunta siya sa banal na kabisera ng lungsod o sa Mount Huaning. Kaya naman, tumingin si Chinyu kay Fang Ya at sinabing, sa ilang araw, nandito ka pa rin, tama. Tumango si Fang Ya at sinabing, oo, araw-araw tayong mangangaso sa berdeng kagubatan ng bato. Okay, pagsang-ayon ni Chinyu. Darating ako at hahanapin kita sa loob ng ilang araw. Gusto niyang mag-iwan ng token para kay Fang Ya at sa iba pa, ngunit si Chinyu ay walang espiritong enerhiya sa kanyang katawan. Mag-iwan man siya ng token, wala namang silbi. Sa makatuwid, pagkatapos magpaalam kay Fang Fang at sa iba pa, umalis si Chinyu. Pagkatapos, sumugod si Chinyu patungo sa banal na kabisera. Ang lugar na ito ay medyo malapit sa banal na kabisera, kaya kailangan ng Chinyu ng mga 3 araw upang makarating doon. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pop Future. Samantala, sa sekta ng Heavenly Cloud, mayroong 2 malalaking haligi sa harap ng unang matanda. May kadena sa gitna ng mga haligi, at may ilang tao na nakasabit sa kadena. Ang mga taong ito ay walang iba kundi si Xinyu at ang iba pa. Unang elder, pakiusap hayaan mo sila. Lumuhad si Dizun sa harap ng unang elder at nagmakaawa. Ang unang matanda ay hindi natinag. Malamig niyang tiningnan si Dizun at sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, kung hindi sinabi ng sect master bago siya nag-iisa na hindi kanya kayang patayin, magkakaroon ka ng parehong kapalaran sa kanila.
Pagkatapos, tumayo ang dakilang elder at naglakad papunta kay Xinyu at sa iba pa. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumangala siya sa kanila at malamig na sinabi, hindi pa nagpapakita si Xinyu, kaya't maaari ko lang kayong isakripisyo. Hanggat hindi siya nagpapakita, papatayin ko ang isang tao hanggat hindi siya nagpapakita. Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Xinyu. Sa mga taong ito, ang may pinakamahinang talento ay walang alinlangan na si Xinyu. Sa makatuwid, ang unang matanda ay nagplano na patayin siya. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Xinyu gamit ang isang magaan na ilaw at sumugod sa kanya. Sa sandaling ito, si Dizun ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at iwinagayway ang kanyang manggas. Isang liwanag ang agad na nabasag ang unang spell ng elder. Biglang nagbago ang mukha ng unang matanda. Lumingon siya upang tumingin kay Dizun at malamig na sinabi, gusto mo bang mamatay? Pinandilatan ni Dizun ang dakilang elder at sinabing, patayin mo man ako, o hinding-hindi kita hahayaang hawakan ang kahit isang daliri nila. Namula ang mukha ng dakilang elder. Pinigil niya ang kanyang galit at sinabing, huwag mong isipin na hindi talaga ako nangangahas na patayin ka. Malamig na sinabi ni Dizun, pagkatapos ay halika. Pinaikit ng dakilang elder ang kanyang mga mata, sinabi niya, talagang traidor ka. Nasa heavenly cloud sect ka, pero ang puso mo ay kay Xinyu pa rin, tama. Sabihin ko sa iyo, kahit patayin kita, parurusahan ako ng sect master. At mawawalan ka ng buhay. Pag-isipan mong mabuti. Kabanata 1434, Pagbawi ng espiritual na kapangyarihan 1. Si Dizun ay nanatiling hindi natinag at patuloy na malamig na tumingin sa dakilang matanda. Sa kasalukuyang kakayahan ni Dizun, natural na hindi siya ang kakayahan ng dakilang elder. Gayunpaman, wala pa rin siyang kahit katiting na balak na umatras. Ang ekspresyon ng dakilang elder ay naging malungkot at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng sumisikat na layuning pumatay. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, kung gayon huwag mo akong sisihin. Ang dakilang elder ay umungal ng galit, at ang kanyang aura ay agad na pumutok. Naglakad siya patungo kay Dizun, at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagmamadaling pinigilan ang dakilang elder at sinabing, Great Elder, talagang hindi mo dapat. Sinabi na ng sect master na hindi mo maaaring patayin si Dizun. Malakas na nanginig ang katawan ng dakilang elder, at nagkalat ang mga tao sa paligid niya. Sino mang pumihil sa akin ngayon ay mamamatay kasama niya. Galit na sigaw ng dakilang elder. Nang makitang seryoso ang dakilang elder, walang nang ahas na pigilan siya. Direktang itinaas ng dakilang elder ang disc phenomenon sa likod niya at kinasuhan si Dizun. Walang inaasahan na gagamitin ng dakilang elder ang kanyang trump card at haharapin ang sarili niyang mga tao. Rumble. Ang disc phenomenon ay parang meteorite na bumagsak, na yumanig sa buong makalangit na sekta ng ulap. Ads by Pop Future. Seryoso ang ekspresyon ni Dizun, na para bang kaharap niya ang isang malaking kalaban. Nanigas ang kanyang mga kalamnan nang ilabas niya ang pinakamalakas niyang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, siya ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng disc phenomenon. Bagamat napakatalino ni Dizun, huli na siyang pumasok sa cultivation, kaya paano siya magiging katapat ng Great Elder? Hindi nagtagal, nadurog si Dizun ng disc phenomenon. Ang kanyang katawan ay bumagsak, ang kanyang katawan ay pumutok, ang dugo ay umagos, at ang kanyang puwersa sa buhay ay mabilis na naglalaho. Pagtingin kay Dizun na nakahandusay sa lupa, ang mga tao sa paligid niya ay nagmamadaling naglakad pasulong at nakiusap, unang elder, tumigil ka. Mamamatay si Dizun kung patuloy tayong lumaban. Malamig ang mukha ni elder. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang nawala ang malaking disc phenomenon. Gayunpaman, si Dizun ay nakahiga na sa lupa at halos himatean. Hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Lumakad ang unang elder kay Dizun at malamig na sinabi. Kaunting leksyon lang ang tuturuan ko sa pagkakataong ito. Kung maglakas loob kang pigilan ulit ako, papatayin kita. Pagkatapos, tumingin muli ang unang elder kay Xinyu. Tumingin siya kay Xinyu, na nakabitin, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Si Xinyu ay puno ng dugo, ang kanyang aura ay mahina, at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Ang unang elder, na nabuhay ng mahabang panahon, ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mabait sa mga babae. Ang alam lang niya ay isasakripisyo niya ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Magsimula tayo sa iyo. Muling lumiwanag ang ilaw sa daliri ng dakilang elder. Mga ad ng pop future. Pagkatapos, itinaas ng dakilang elder ang kanyang daliri at itinuro si Xinyu. Natigilan si Dizun na nakahandusay sa lupa. Pilit siyang bumangon ngunit hindi na siya makagalaw dahil sa mga sugat sa katawan. Hindi. Buong lakas na sigaw ni Dizun. Ngunit walang makakapigil sa dakilang elder sa sandaling ito. Dumating ang liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Xinyu, at bakas ng takot ang sumili sa mga mata ni Xinyu. Sa sumunod na segundo, naging kulay abo ang kanyang mga mag-aaral. Hindi. Puno ng sakit ang mukha ni Dizun, at patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nangako siya kay Xinyu na aalagaan niyang mabuti si Xinyu at ang iba pa, ngunit hindi niya inaasahan na haantong ito sa ganito. Sa pagtingin sa bangkay ni Xinyu, ang unang elder ay hindi nagpakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Ito ay simula pa lamang. Kung hindi magpakita si Xinyu, lahat ng kamag-anak niya ay mamamatay, marahas na sabi ng unang elder. Walang sinabi ang mga tao sa paligid niya. Walang nang-ahas na magsabi ng kahit ano. Tuldok tuldok tuldok. Si Xinyu, na nagmamadali patungo sa banal na kabisera ng lungsod, ay biglang nakaramdam ng pagkibot ng kanyang kanang talukap. Dahil dito, napahinto si Xinyu, na nagmamadaling pasulong. Kinapa ni Xinyu ang kanyang talukap. Bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Ads by Pop Future. Matagal siyang natahimik doon bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari, si Xinyu ay may napakasamang pakiramdam sa kanyang puso. Dahil dito, si Xinyu, na sabik, ay muling bumilis. Pagkatapos ng ilang araw, nakarating na rin si Xinyu sa banal na kabisera. Sa sandaling ito, ang banal na kabisera ay parang isang tunay na lungsod. Ang nakaraang pagkabulok ay natangay, napalitan ng bakas ng kasaganaan. Mabilis na pumasok si Xinyu sa banal na kabisera ng lungsod. Pagkapasok niya, may nakapansin kay Xinyu. Greetings, City Lord. May humawak sa kanyang mga kamay. City Lord Qin, bumalik ka na. City Lord, sa wakas nakabalik ka na. Akala namin may nangyari na sa iyo. Pinalibutan siya ng lahat. Ang lahat ay napuno ng pasasalamat kay Xinyu. Matapos batiin ni Xinyu ang lahat, mabilis siyang naglakad pasulong. Nagmamadali siyang pumunta sa likod ng bundok at nakahanap ng lugar kung saan walang tao. Pagkatapos, inilabas ni Xinyu ang bote ng Jade Clear. Hindi nag-aksaya ng oras si Xinyu. Pinuksan niya ang bote ng Jade Clear at sinimulang sumipsip ng life energy. Ang mga bakas ng aura ay pumasok sa katawan ni Xinyu sa pamamagitan ng kanyang ilong. Pagkatapos, dumaloy ito sa buong katawan niya sa sobrang bilis. Habang dumadaloy ang enerhiya ng buhay sa kanyang katawan, unti-unting nagbago ang katawan ni Xinyu. Ito ay hindi isang mahabang proseso. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang buhay na chi sa Jade Clear bottle ay ganap na nasisipsip. Unti-unting naglabas ng mga bakas ng liwanag ang kanyang katawan. Ang liwanag na ito ay ang gintong kulay na matagal na niyang hindi nakikita. Kabanata 1435, Bagong Yugto ng Soul 1. Ang mga sinag ng liwanag tulad ng paglubog ng araw ay lumitaw sa katawan ni Xinyu. Ipinikit ni Xinyu ang kanyang mga mata at naramdaman ang init na nagmumula sa kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, unti-unting nawala ang numero sa kanyang noo. Muling lumitaw ang kanyang patag na noo. Ang itim niyang buhok ay parang talon na bumagsak sa kanyang balikat. Sa ilalim ng gininto ang kaibahan, mukha siyang Diyos. Tumayo si Xinyu mula sa lupa. Huminga siya ng malalim at sinabi sa mahinang boses, sa wakas, nawala na rin sa wakas ang Twilight Aura. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit ni Xinyu ang kanyang mga mata at naramdaman ang matagal nang nawawalang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang mga bakas ng espiritual na kapangyarihan ay dahan-daang umikot sa katawan ni Xinyu.
Sa wakas. Tuwang-tuwa si Chinyu kaya napuno ng luha ang kanyang mga mata. Walang kamalay-malay siyang napaluhod sa lupa. 2 linya ng malinaw na luha ang umagos mula sa kanyang mga mata. Ito ang pakiramdam ng pagkakaroon ng espiritual na kapangyarihan. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay naging komportable sa pisikal at mental ni Chinyu. Sa sandaling ito, may napansin si Chinyu na kakaiba. Naramdaman niya ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan at nalaman niyang napakakaunting espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, mas mababa kaysa bago siya nahawahan ng Twilight Chi. Ads by Pop Future. Anong nangyayari? Medyo pangit ang mukha ni Chinyu. Hindi kaya maibabalik ang pinsalang iniwan ng Twilight Chi. Kahit naubusin niya ang buhay na Chi para makabawi, permanente bang makakaapekto ito sa kanyang espiritual na kapangyarihan? Hindi tama iyon. Umiling si Chinyu. Dati, pagkatapos na mabawi ni Zhao Wanir ang kanyang espiritual na kapangyarihan, walang mga sumunod na pangyayari, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema kay Chinyu. Baka gumaling siya sa ilang sandali, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kaya naman, hindi na niya itinuloy ang pag-iisip tungkol dito. Ano man ang mangyari, talagang nabawi ni Chinyu ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. Tapos, nanginginig ang katawan niya at lumutang siya sa ere. Tumayo si Chinyu sa langit at tumingin sa banal na kabisera ng lungsod. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos, itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at itinutok sa isang lugar na walang nakatira. Marahan niyang hinampes ang kanyang palad pasulong, at isang malaking palad ang dumurog pasulong. Boom! Ang lupa ay agad na gumuho, na nagdulot ng 100,000 talampakan ng alikabok. Hahaha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na iangat ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Ads by Pop Future. Ito ang pakiramdam na dapat magkaroon ng isang tunay na magsasaka. Bagamat napakalakas ng hampas ng palad na ito, ang tanging awa ay sa isang hampas lamang ng palad, ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Chinyu ay ganap na naubos. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga kamay. Hindi niya maiwasang sumimangot at magsabi, walang laman ang espiritual na kapangyarihan sa isang hampas lang ng palad. Kung ito ay nasa isang malaking labanan, natatakot ako na wala itong silbi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Chinyu na maaaring dahil sa kagagaling lang ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Aabutin ito ng ilang oras. Sa makatuwid, hindi na nag-isip pa si Chinyu. Tumalikod siya at bumalik sa banal na kabisera ng lungsod. Sa banal na kabisera ng lungsod, mayroon ng mga tao na naghanda ng matutuluyan para sa Chinyu. Nagtayo sila ng isang malaki at kahangahangang palasyo sa gitna ng banal na kabisera ng lungsod. Bagamat ang palasyong ito ay hindi maikukumpara sa manor ng pamilyang Wen, ito ay masyadong maluho para kay Chinyu. Hindi pa ako nakatanggap ng ganoong pagtrato dati. Tumingin si Chinyu sa malaking kastilyo at hindi maiwasang magulat. Panginoon ng lungsod, ang mga palasyo sa bawat lungsod ay kumakatawan sa mukha ng lungsod. Hindi tayo maaaring maging pabaya, sabi ng isang matanda sa tabi niya. Tumingin si Chinyu sa matanda at sinabing, plano mo ba ang lahat ng ito? May pagmamalaki na sinabi ng matanda, oo, pinlano ko ang buong lungsod. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga, paano ko, Chinyu, gagawin iyon? Hindi mo masasabi yan. Kung hindi dahil sa iyo, baka naging bilanggo na tayo ng Heavenly Cloud Sect, sabi ng matanda. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pop Future. Hindi maiwasan ni Chinyu na isipin sa sarili na wala siyang balak na maging isang puno ng willow. Ano ang pangalan mo? Tumingin si Chinyu sa matanda. Ikinulong ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay at sinabi, ako si Pang Leo. City Lord, maaari mo akong tawaging matandang Leo. Napangiti si Chinyu at sinabing, tatawagan kitang Pang Leo. Sa hinaharap, ang banal na kabiserang lungsod na ito ay kailangang umasa sa iyo ng higit. Para kay Chinyu, hindi niya gustong maging Panginoon ng lungsod. Ang lugar na ito ay isang santuwaryo lamang. At ngayon, hindi na kailangan ni Chinyu ng santuwaryo.
Siya ay maaaring pumunta sa banal na kabisera ng lungsod upang linangin sa pag-iisa sa hinaharap. Panginoon ng lungsod, ikaw, nakabawi na ba ang iyong espiritual na kapangyarihan? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Pang Leo. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, oo, kagagaling lang nito. Nang marinig iyon, agad na itinaas ni Pang Leo ang kanyang mga kamay at sinabi, congratulations, City Lord. Sana ay mabunot ng City Lord na iyon ang Heavenly Cloud Sect sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Chinyu at umiling, hindi na nagsalita pa. Panginoon ng lungsod, ang iyong cultivation, parang nasa nascent soul realm lang. Sa sandaling ito, parang may napansin si Pang Leo. Tumango si Chinyu at sinabing, bakit, nagulat ka ba? Sinabi ni Pang Leo na puno ng pagkabigla ang mukha, hindi lang nagulat, simple lang, wala akong masabi. Noon, may nakahula sa iyong lakas at nagsabi na baka nasa tuktok ka ng isang makapangyarihang tao na nawala ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na ikaw ay nasa nascent soul realm. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at bumaantong hininga. Tama, nagkaroon pa rin ng manipis na linya sa pagitan niya at ng Almighty Realm. Kung hindi dahil sa Twilight Poison, wala siya sa ganitong estado. Ang kasalukuyang Chinyu ay talagang maaaring tumawid sa mga ranggo upang lumaban, ngunit kung makatagpo siya ng isang tunay na henyo, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Halimbawa, si Chiang Mang, o iyong Xiao Yuan. Kung sila ay nasa parehong antas, hindi nang ahas si Chinyu na igaransya na kaya niyang talunin sila. Bukod dito, ang kanilang kasalukuyang paglilinang ay tiyak na mas mataas kay Chinyu. Kabanata 1436, Pagmamasa sa Zone 1. Sa ganoong panahon, lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na tumayo, at lahat ay maaaring maging graba ng panahon. Pumasok si Chinyu sa palasyo, na katulad ng disenyo ng lungsod na Lord of Gu City. Maliban sa isang malaking bulwagan, ang iba ay halos lahat ng silid ni Chinyu. Pumili ng kwarto si Chinyu at nagplanong magpahinga sandali. Masyado siyang pagod sa panahong ito, at araw-araw ay napagod siya. Humiga siya sa kama at hindi nagtagal ay nakatulog. Marahil ito ay dahil ang pagbawi ng espiritual na kapangyarihan ay nagpaginhawa sa kanya, ngunit sa anumang kaso, si Chinyu ay hindi nakatulog ng maayos sa mahabang panahon. Kinabukasan, dahan-daang nagising si Chinyu sa tanghali. Umupo siya sa kama at sinubukang madama ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit nagulat siya nang makitang kakaunti pa rin ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Hindi kaya mahirap ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan dahil matagal na siyang hindi naglilinang. Malamang. Pagkatapos ng lahat, ang banal na kabisera ay matatagpuan sa isang disyerto, at ang nakapalibot na espiritual na kapangyarihan ay hindi siksik. Kung hindi, hindi ito magiging isang wasak na lungsod sa nakaraan. Ads by Pop Future. Bukod dito, napakaraming tao ang naninirahan sa banal na kabisera ngayon. Ang mga kakaunting mapagkukunan ay natural na mas mahirap. Habang nag-iisip si Chinyu, biglang kumislap ng sinag ng liwanag ang token sa kanyang bulsa. Ang token na ito ay ang ibinigay sa kanya ni Zuo Jing noon. Kinuha ni Chinyu ang token mula sa kanyang bulsa at naramdaman na ang token ay sobrang init. Malinaw na dinurog ni Zuo Jing ang token. Nag-isip sandali si Chinyu at saka dinurog ang token sa kanyang kamay. Nahanap na rin kaya ni Zuo Jing ang puwersa ng buhay. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ito ay para sa pinakamahusay. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito na sumipsip muli ng puwersa ng buhay upang makita kung magbabago ang likas na asensya sa kanyang katawan. Sa makatuwid, tahimik na naghintay si Chinyu sa pagdating ni Zuo Jing sa banal na kabisera sa mga susunod na araw. Tuldok. Tiyan sekta. Matapos patayin ng unang elder si Zinyu, hindi na siya gumawa ng susunod na hakbang. Unang elder, si Zinyu ay patay na, ngunit si Chinyu ay hindi nagpakita. Ibig sabihin ay hindi niya alam ang tungkol sa balitang ito o si Zinyu ay walang pakialam sa kanya, pagsusuri ng isang katabi niya. Ads by Pop Future. Sa malungkot na mukha, sinabi ng unang elder, kung gayon, papatayin ko silang lahat.
Kailangan ba niyan? Sa oras na ito, nag-walkout ang Deputy Sect Master. Umupo siya sa tabi ng unang elder at sinabi sa malalim na boses, bakit ako gagawa ng isang bagay na walang kabuluhan? Sinulyapan ng unang elder ang Deputy Sect Master at sinabing, ako ang namamahala sa sekta ng Tianian ngayon, hindi ikaw. Hindi nagalit ang Deputy Sect Master. Napangiti siya ng mahina at sinabing, hindi ako nandito para makipaglaban para sa kapangyarihan kasama ka. Nandito lang ako para sa pagpapaunlad ng sekta ng Tianian. Pinatay mo si Xinyu, ngunit hindi mo pinilit si Qinyu na magpakita. Sa halip, nasaktan mo si Dizun. Hindi magandang bagay para sa isang henyo na mag-alala tungkol sa iyo. Sumimangot ang unang matanda, ngunit saglit lang itong tumagal. Gumuso siya at sinabing, kung maglakas loob si Dizun na salungatin ako muli, papatayin ko siya. Patayin mo siya. Hehe. Tumawa ang Deputy Sect Master. Alam ng lahat sa mundo na ito ay isang gininto ang panahon. Ang bawat henyo ay may walang limitasyong hinaharap. Dapat mong malaman na ang lahat ng mga sekta ay nakikipaglaban upang mapanatili ang mga talento ng mga nakababatang henerasyon. Ang kanilang layunin ay upang mabuhay sa gininto ang panahon. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pop Future. Si Dizun ay isang bihirang talento. Kung papatayin mo siya, saan ka maghahanap ng isa na makakabalik sa pinuno ng sekta? Ang kanyang mga salita ay agad na nagpatahimik sa unang matanda. Kung hindi mo kayang patayin si Dizun, balang araw ay talagang lalago siya sa isang hindi magagapi na estado. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Ang Deputy Sect Master ay humigop ng kanyang tsaa at sinabing walang pakialam. Ang unang matanda ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Pagkatapos ng pagsusuri ng Deputy Sect Master, sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Dizun sa Sect Master at maging sa Heavenly Cloud Sect. Ang anak ng Sect Master ay pinatay, ngunit hindi niya matiis na patayin si Dizun upang pilitin na lumitaw si Qinyu. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga si Dizun sa Sect Master. Phew! Ang unang matanda ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Tumingin siya sa Deputy Sect Master, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat sa pagsasabi sa akin. Hindi ko malilimutan ang iyong dakilang kabaitan. Bahagyang ngumiti ang Deputy Sect Master at sinabing, hindi na kailangan. Masasabi ko sa iyo kung paano pagaanan ang relasyon ninyo ni Dizun. Tumingin ang unang elder sa Deputy Sect Master at hinintay siyang matapos. Sinabi ng Deputy Sect Master, pinatay mo si Xinyu. Kahit nagalit si Dizun sa iyo, hindi niya sila mailigtas. Ngunit iba ang mga nabubuhay pa. Kung hindi ako nagkakamali, darating si Dizun at magsusumamo para kay Fang Yu at sa iba pa kapag siya ay gumaling. Kapag dumating ang oras na iyon, dapat mong malaman kung ano ang gagawin. Matapos marinig ang mga salita ng representante na pinuno ng sekta, hindi naiwas ang iyuko ng unang elder ang kanyang ulo bilang paghanga. Naiintindihan ko. Yumuko muli ang unang matanda. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa pamumuno, dapat ay mas mataas ka sa akin. Mamantong hininga ang unang elder mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Umangat ang likod ng Deputy Sect Leader at mamantong hininga, nakakalungkot na ang Deputy Sect Leader ay hindi pa nakakahawak ng labis na kapangyarihan. Kung hindi, sa pagkakataong ito, hindi mo na kami kinatawan. Pagkasabi nito, nag-walk out ang Deputy Sect Leader. Ang unang matanda ay umupo sa rattan chair at nagmuni-muni sandali. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tao sa paligid niya, ipadala kaagad ang mga gamot na table task kay Dizun. Siguraduhin na makakabawi siya sa lalong madaling panahon. Kabanata 1437, Kakulangan sa espiritual na enerhiya 1. Gaya ng inaasahan, lahat ay tulad ng sinabi ng Deputy Sect Master. Matapos bahagyang gumaling ang kanyang mga pinsala, dumating si Dizun upang makiusap sa dakilang elder. Nagkunwaring hindi pumayag ang dakilang matanda. Sa ilalim ng mga pakiusap ni Dizun, nag-aatubili, siyang pumayag na palayain ang natitirang mga tao at inangkin na ito ay bilang paggalang kay Dizun. Tuldok-tuldok-tuldok, banal na kabisera ng lungsod.
Si Chinyu ay nakatayo sa pader ng lungsod nitong mga nakaraang araw, nakatingin sa malawak na kalawakan ng disyerto. Ang disyerto na ito ay umaabot sa daan-daang bituin at wala kahit saan. Ang piraso lang ng disyerto na ito ay halos kasing laki ng lupa. Nakatayo dito, para siyang nahiwalay sa mundo at walang alam. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakita ni Chinyu, na nakatayo sa pader ng lungsod, si Zuo Jing. Nakatayo siya sa isang malaking makadyos na agila na may mahabang espada sa kanyang mga braso. Mga ad ng Pop Future. Ang makadyos na agila ay napakalaki. Ang mga braso nito ay halos 100 metro ang haba, at ito ay mukhang napakakahanga-hanga. Nandito na sa wakas. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga nang makita niyang sumugod si Zuo Jing. Tumalon siya pababa mula sa pader ng lungsod at tumayo sa tarangkahan ng pader ng lungsod, naghihintay na tahimik na dumating si Zuo Jing. Ang malaking makadyos na agila ay dahan-daang huminto sa harap ni Chinyu. Ang malakas na presyon ng hangin ay nagpukaw ng mga alon ng alikabok. Si Zuo Jing ay tumalon pababa mula sa makadyos na agila at inilagay ang makadyos na agila sa kanyang special artifact. Mahirap talagang makahanap ng lugar na ganito, walang magawang sabi ni Zuo Jing. Pinuri ni Chinyu, ang iyong makadyos na agila ay talagang gwapo. Haha, kung nagustuhan mo, ibibigay ko sa iyo, biro ni Zuo Jing. Kinaway-kaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, tara na. Mangyaring pumasok. Sa oras na ito, nagulat si Zuo Jing kay Chinyu at sinabing, Brother Chin, ikaw, nabawi mo na ang iyong espiritual na kapangyarihan. Walang itinago si Chinyu at tumango, oo, ilang araw na ang nakalipas sa Qingyan Forest, nakuha ko ang puwersa ng buhay sa pamamagitan ng kapalaran. Pinigyan ni Zuo Jing ng thumbs up si Chinyu at sinabing, Brother Chin, talagang hindi ka simple. Walang hindi simple. Maswerte lang ako, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Ads by Pop Future. Hindi gaanong nagsalita si Zuo Jing, ngunit isang makabuluhang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang ngiti na ito ay lubhang kakaiba, at hindi ito naintindihan ni Chinyu ng ilang sandali. Matapos tanggapin si Zuo Jing sa tea room, nagbuhos si Chinyu ng tubig kay Zuo Jing at sinabing, Brother Zuo, anong magandang balita ang nakuha mo sa pagkakataong ito? Sinabi ni Zuo Jing na may mahinang ngiti, hindi ako mangangahas na abalahin ka ng walang magandang balita. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at walang pakialam na sinabi, narinig ko ang balita tungkol sa Life Chi, ngunit sa tingin ko ay hindi na ito kailangan ni Brother Chin ngayon. Hindi. Mabilis na umiling si Chinyu at sinabi sa malalim na boses, ang aking katawan ay kakaiba pa rin. Mayroon akong espiritual na kapangyarihan sa aking katawan, ngunit, ito ay napakaliit. Sinabi ni Chinyu kay Zuo Jing ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Matapos itong marinig ni Zuo Jing, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. What's wrong? Tanong ni Chinyu na may pagdududa. Pinilit ni Zuo Jing ang kanyang sarili na ngumiti at sinabi, Brother Chin, napakaikling panahon na akong nasa banal na kabisera, ngunit nararamdaman ko na ang espiritual na enerhiya sa aking katawan ay pinigilan. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil walang espiritual na enerhiya sa paligid. Bukod dito, nawala sa iyo ang iyong espiritual na kapangyarihan ng napakatagal. Ang iyong katawan ay masasabing nasa sobrang walang laman na kalagayan, kaya natural na hindi sapat ang iyong espiritual na kapangyarihan. Kapareho ito ng hula ni Chinyu, ngunit pagkatapos makinig sa paliwanag ni Zuo Jing, nagkaroon din ng kumpiyansa si Chinyu. Phew! Gamaan ang loob ko, nakangiting sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Subukan mong damahin ang iyong dantian. Ang espiritual na enerhiya sa iyong katawan ay malamang natuyo na noon pa, sabi ni Zuo Jing habang umiiling. Ito ang katotohanan. Napansin din ni Chinyu ang problemang ito. Mukhang kailangan kong gumaling ng ilang araw sa lalong madaling panahon, sabi ni Chinyu. Ilang araw. Umiling si Zuo Jing, kahit na minsan akong pumunta sa Divine Capital, kailangan kong magpagaling ng ilang araw kapag bumalik ako, lalo pa sa iyong kalagayan.
Batay sa aking espekulasyon, kakailanganin mo ng kahit isang buwan para makabawi sa iyong normal na kondisyon, at ito ay nasa ilalim ng premise ng muling pagpuno sa iyong katawan ng mga elixir. So long. Humigop ng tsaa si Chinyu, at isang bakas ng solemnidad ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, kung kailangan ni Kuya Chi ng mga tabletang panggamot, maaari mong sabihin sa akin. Maaari kong ibigay ang mga ito para sa iyo pansamantala. Nang marinig ito, agad na itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat, kapatid na Zuo. Hindi na kailangan ng medicinal pill. Bigyan mo lang ako ng mga sangkap na panggamot. Sa sinabi niyang iyon, pinitik ni Chinyu ang kanyang palad, at ang matagal nang nawala na espiritual na apoy ay agad na tumalon sa palad ni Chinyu. Nang makita ang purple spirit fire na nagninanga sa palad ni Chinyu, hindi mapigilan ni Zuo Jing na manlaki ang kanyang mga mata. Brother Chin, alchemist ka rin? Tanong ni Zuo Jing na puno ng gulat ang mukha. Kinilala ni Chinyu at sinabing, maswerte akong natutunan ko ito. Swerte. Isa itong purple spirit fire. May pagkagulat ang tono ni Zuo Jing. Napangiti si Chinyu at hindi nagsalita. Napakalinaw na ang mga purple spirit fire ay hindi karaniwan kahit sa banal na rehiyon. Ang espiritual na apoy sa kanyang palad ay naglaho kaagad. Kung wala ang suporta ng espiritual na enerhiya, ang espiritual na apoy ay hindi magtatagal. Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing at sinabing, nga pala, nasaan ang enerhiya ng buhay na binanggit mo noon? Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, sa Exchange Union, sinasabing ang enerhiya ng buhay ay lumitaw noon. Dahil sa iyo, ang enerhiya ng buhay ay napakapopular ngayon. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, ang unyon ng manggagawa. Ito ang pangalawang beses na narinig ni Chinyu ang pamagat na ito. Sinasabing maraming kayamanan ang lilito doon. Kabanata 1438, Exchange Guild 1. Iyon ay isang lugar kung saan maaaring makipagpalitan ng mga bagay. Hindi gagana doon ang mga spirit coins. Hanggat ang isa ay may kayamanan sa kanila, maaari nilang ipagpalit ang gusto nila. Bukod dito, ang Exchange Guild ay may napakalakas na background. Natitiyak nila ang kaligtasan ng iba, at napakabihirang para sa kanila na pumatay at magnakaw. Naging sanhi din ito ng pag-usbong ng Displacement Guild. Kung ikukumpara sa nakaraang Ghost Market, mas malakas ang Displacement Guild. Hindi nag-aksaya ng oras sina Chinyu at Zuo Jing. Umalis sila sa parehong araw at nagtungo sa Displacement Guild. Sa malawak na likod ng Divine Hawk, si Chinyu ay nakaupong naka-cross-legged. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga at lumabas, at hinigop ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Ito ay isang desyerto na umiral ng maraming taon, kaya ang espiritual na enerhiya dito ay lubhang manipis. Bilang resulta, ang paglilinang ni Chinyu ay napakabagal, at ang dami ng espiritual na enerhiya na kanyang hinihigop ay napakaliit. Brother Chin, mas mabuting huwag mag-aksaya ng oras. Sa ganoong kapaligiran, kahit na mayroon kang mahusay na kakayahan, ito ay walang silbi, payo ni Zuo Jing. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, oo, ang espiritual na enerhiya dito ay talagang masyadong manipis. Hindi ko talaga alam kung bakit pinili ng mga tao sa banal na kabisera na manatili. Para kay Chinyu, kung siya ay nasa isang kapaligiran kung saan hindi niya kayang magtanim ng mahabang panahon, tiyak na mababaliw siya sa pagpipigil. Ads by Pop Future. Inilagay ni Zuo Jing ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, wala silang magagawa tungkol dito. Sinubukan ni Chinyu na maramdaman ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kahit na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakabawi na, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang kaunting espiritual na kapangyarihan na ito ay isang patak lamang sa balde. Hindi pa rin niya nagawang makipaglaban sa sekta ng Heavenly Cloud. Brother Zuo, kung ipagpapatuloy ko ang pag-absorb ng buhay chi, maaari ko bang mabawi ang aking espiritual na kapangyarihan ng mas mabilis? Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing. Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, syempre. Kung mayroon kang mga kondisyon, ang paggamit ng chi ng buhay upang linangin ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng chi ng espiritu.
Bahagyang nagulat si Chinyu at sinabing, ang chi ng buhay ay may ganoong epekto. Tama, pero halos walang gagamit nito ng ganito dahil masyadong aksayado. Bahagyang tumango si Zuo Jing. Totoo iyon. Ang chi ng buhay ay napakahirap hanapin na hindi ito mas masahol pa sa anumang mahalagang kayamanan. Kung sakaling linangin niya ito, sayang talaga. Ang banal na agila ni Zuo Jing ay lubhang pambihira. Kahit ang bisirong humahabol sa hangin ay hindi maihahambing dito. Ayon kay Zuo Jing, upang hindi mag-aksaya ng oras, espesyal na binayaran niya ang mataas na presyo para mabili ang banal na agila na ito. At ang banal na agila na ito ay maaaring lumipad ng ilang araw nang walang tigil. Ang bilis nito ay napakabilis din. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Zuo Jing, pinalaki rin ni Chinyu ang banal na agila na ito at sinabing, pupunta ako at bibili ng isa mamaya. Ads by Pop Future. Kung gusto mo, ibibigay ko ito sa iyo, nakangiting sabi ni Zuo Jing. Paulit-ulit na umiling si Chinyu at sinabing, hindi mangyayari iyon. Nakatanggap na ako ng sapat na pabor mula sa iyo. Tumawa ng malakas si Zuo Jing at sinabing, masyadong magalang si kapatid na Chin. Isa lang itong banal na agila. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Bagamat iyon ang nangyari, talagang hindi ito matanggap ni Chinyu. O tama, kapatid na Zuo, umaasa ba ang buong banal na rehiyon sa mga lumilipad na kakaibang hayop upang mag-shuttle sa paligid? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Umiling si Zuo Jing. Siyempre hindi. Ang isang mas mahusay na paraan ay ang umasa sa mga teleportation array. Bukod dyan, kung malakas ka, maaari kang maglakbay sa buong banal na rehiyon ng malaya. Ang paglalakbay ng 1,000 milya sa isang araw ay hindi isang problema. Bakit kailangan mong umasa sa mga lumilipad na hayop? Bahagyang tumango si Chinyu. Totoo iyon. Kung ang isa ay sapat na malakas, hindi banggitin ang banal na rehiyon, kahit na ang pagtawid sa kalawakan ay hindi magiging isang problema. Makalipas ang ilang araw, tuluyang umalis ang dalawa sa disyerto. Sa sandaling umalis sila sa disyerto, naramdaman ni Chinyu ang espiritual na enerhiya na pumapasok mula sa lahat ng direksyon. Ang espiritual na enerhiyang ito ay mas malakas kaysa sa espiritual na enerhiya sa Earth. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad siyang umupo na naka-cross-legged at nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pop Future. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ay sumugod patungo kay Chinyu, na bumubuo ng maliit na puyo ng tubig sa paligid niya. Ang espiritual na enerhiya, na hindi nakikita ng mata, ay malinaw na makikita sa sandaling ito. Nagulat na sabi ni Zuo Jing, ang bilis ng cultivation ni Brother Chin ay talagang hindi karaniwan. Ang katawan ni Chinyu ay parang isang mahabang ilog na natuyo ng maraming taon. Ngayong bigla siyang sinalubong ng ulan, sinipsip niya ito na parang gutom at nauuhaw. Natural, ang kanyang bilis ay napakabilis. Sa daan, hindi bumangon si Chinyu. Ang kanyang buong katawan at isip ay nakatuon sa paglilinang. Tumayo si Zuo Jing sa malaking ulo ng Divine Hawk. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa Silver Spring habang iniskan niya ang kanyang paligid. Ang kanyang banal na lawin ay may 2 mata, na madaling pumukaw ng hinala at madaling matuklasan ng mga tao ng sekta ng Heavenly Cloud. Makalipas ang ilang araw, sa wakas nakarating na silang dalawa sa Replacement Guild. Napakalaki ng kapalit na guild. Ito ay itinayo mula sa isang buong hanay ng bundok. Parang fairyland ang buong lugar. May makapal na ambon na nakapalibot dito, isang tumutulol na ilog, at isang maladyos na sculpture na bato. Mayroong napakalaking hanay ng pagpatay na nakatago sa loob ng bulubunduking ito. Ang hanay ng pagpatay ay sama-samang hawak ng mga pinuno ng Displacement Guild. Kung may nangyaring hindi inaasahan, maaaring i-activate ang killing array anumang oras. Sinasabing ang core ng killing array na ito ay itinayo mula sa 4 na void level na armas. Ang layunin ng pagpatay nito ay masasabing walang katapusan. Kahit na ang isang peak stage na makapangyarihan ay hindi makakataka sa hanay na ito. Dumating silang dalawa sa plaza ng Exchange Guild. Ibinaba ni Zuo Jing si Chinyu mula sa Divine Hawk. Kaya ito ang Exchange Guild.
Isinaaktibo ni Chinyu ang kanyang Divine Eye at iniskan ang kanyang paligid. Ang buong Exchange Guild ay puno ng mga tao. Sinubukan ni Chinyu na maramdaman ang kanilang mga antas ng paglilinang at natuklasan na mayroong maraming makapangyarihang tao dito. Walang kahit na kakulangan ng peak mighty figures. Gaya ng inaasahan, hindi mabilang na mga eksperto ang nagtatago sa katimugang rehiyon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Brother Chin? Tara na? Sabi ni Zuo Jing. Kabanata 1439, Dragon Tiger Pill 1. Tumango si Chinyu. Si Zuo Jing ang pinuno ng Exchange Guild na ito, kaya nakinig si Chinyu sa kanya. Ang buong Exchange Guild ay bukas. Hanggat mayroon kang isang bagay, maaari kang pumunta dito at makipagpalitan sa iba. Pinili ng ilang tao na mag-set up ng mga stall at ipakita sa publiko ang kanilang mga kayamanan. Ang iba ay tulad ni Chinyu, na mamasyal at nagbebenta ng mga kayamanan na gusto nila. Sa Exchange Guild, nakakita si Chinyu ng nakakasilaw na hanay ng mga kayamanan. Marami sa kanila ang labis na ikinagulat niya. Mayroong mga halamang gamot para sa pagdadalisay, mga materyales para sa pagdadalisay ng mga sandata, nangungunang mga diskarte sa paglilinang, at kahit na mga pamamaraan sa paglilinang ng alchemy. Marami sa mga kayamanan ang tumukso kay Chinyu, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang anumang kayamanan na maaaring ipagpalit. Kinailangan niyang umasa kay Zuo Jing para sa lahat. Sa makatuwid, sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya na kumilos na parang hindi siya interesado sa kahit ano. Pinangunahan ni Zuo Jing si Chinyu sa isang mahabang madilim na landas, patungo sa mas malalim na kagubatan. Mukhang may pakay siya kaya hindi na niya nilinggan ang mga stall sa magkabilang gilid ng kalsada. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay ganap na naiiba. Tumingin siya sa paligid na parang pumasok si Lola Liu sa isang grand viewing garden. Nang dumating silang dalawa sa Exchange Guild, mabilis na iniulat ng sekta ng Heavenly Cloud ang balita sa Great Elder. Ang unang Elder, na nakatanggap ng balita, ay agad na lumipat at dumiretso sa Exchange Guild. Ads by Pop Future. Sa pagkakataong ito, dapat nating patayin si Chinyu. Hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang mukha ng unang Elder ay kasing itim ng tubig. Iniabot niya ang kanyang kamay at talagang naglabas ng isang kulay tansong divine lamp mula sa kawalan. Ang banal na lampara na ito ay may naubos na mitya, at may kakaibang amoy sa paligid ng banal na lampara. Ang banal na lampara na ito ay tinawag na demonyong nagpapasakop sa banal na lampara, at ito ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng sekta ng Heavenly Cloud. Sinabi na ang item na ito ay maihahambing sa isang virtual entity, at ang kapangyarihan nito ay walang katapusang. At ang Heavenly Cloud Sect ay hindi gumamit ng ganoong lihim na kayamanan sa loob ng mahabang panahon. Ngayong naalis na nila ang demonyong nagpapasakop sa banal na lampara, halatang seryoso sila. Kinakatawan nito ang determinasyon ng Heavenly Cloud Sect na patayin si Chinyu sa isang welga. Hindi nila maaaring bigyan ng anumang pahinga si Chinyu. Tinala ng unang Elder ang banal na lampara at ilang tagapag-alaga sa altar sa tuktok ng bundok ng Heavenly Cloud Sect. Ito ay isang tila tiwangwang na altar. Sa altar, may array platform na matagal nang hindi na-activate. Ang array platform na ito ay ang maalamat na teleportation array platform. Bilang isang nangungunang sekta sa South Province, ang Heavenly Cloud Sect ay natural na mayroong teleportation array. Gayunpaman, hindi nila i-activate ang array platform na ito maliban kung ito ay mahalaga. Chinyu, tingnan natin kung saan ka tatakbo sa oras na ito. Malungkot ang mukha ng unang Elder. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at bamulong. Ilang teleportation na mga Divine Stone ang bumaril mula sa kanyang special na Divine Artifact. Personal na ginabayan ng unang matanda ang pagbuo ng array. Alam niya ang mga coordinate ng Exchange Guild. Gamit ang teleportation array platform, mabilis niyang maabot ang Exchange Guild. Ads by Pop Future. Ang mga bahid ng mahiwagang liwanag ay dumapo sa array platform. Sa harap nila, parang may bumukas na pinto sa kawalan. Ang unang Elder ay nagdala ng maraming tagapagtanggol at pumasok sa hanay, dumiretso sa Displacement Guild. Tuldok tuldok tuldok. Displacement Guild.
Dinala ni Zuo Jing si Qin Yu sa isang stall. Maraming tao ang nakapaligid sa stall na ito. Ang kanilang lakas ay hindi mahina. Lahat sila ay nasa Almighty Realm, at ang bawat isa sa kanilang mga aura ay napakalakas. Para naman sa may-ari ng stall, bahagyang nakapikit ang mga mata habang naglalagay ng sign sa harap ng stall. Ilang salita ang nakasulat sa karatula, huwag magsalita maliban kung mayroon kang kayamanan. Ang gayong kilos ay nagpakita ng kanyang pagtitiwala. Itinabi ni Zuo Jing ang mga tao at dinala si Qin Yu sa harapan ng stall. Dumiretso siya sa punto at sinabing, may-ari ng stall, narito kami upang hanapin ang aura ng buhay. Nang marinig nila ang mga salitang ore ng buhay, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Zuo Jing at Qin Yu. Ads by Pop Future. N. Hindi ba ito ang Qin Yu na hinahanap ng Heavenly Cloud Sect? Nakilala ng isang tao sa gilid si Qin Yu. Qin Yu. Bakit? Pumunta ka ba sa Exchange Guild para magtago? May nang-aasar. Napangiti si Qin Yu ng mapait. Hindi niya akalain nakakalat ang pangalan niya sa ganoong dahilan. Matapos marinig ng may-ari ng stall ang pangalan ni Qin Yu, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ikaw ba ang Qin Yu na iyon? Ang may-ari ng stall ay hindi tumingin sa kanya sa gilid. Bahagyang yumuko si Qin Yu bilang isang paraan ng pagbati. Narinig ko na kailangan mo ng life chi, tama ba? Tanong ng may-ari ng stall. Tumango si Qin Yu at sinabing, tama. Napakahalaga sa akin ng buhay chi. May-ari ng stall, hindi na kailangang maglibot sa bush. Direktang sabihin ang iyong mga kondisyon, sabi ni Zuo Jing. Pinisil niya ang palad at kumuha ng ilang table tasks. Ang Pildores na ito ay ang Dragon Tiger Pill na pinahahalagahan ko sa loob ng maraming taon. Naiwan ito ng aking ama. Noong dakilang digmaan noon, daan-daang Pildores ang naubos. Ngayon, 3 na lang ang natitira, sabi ni Zuo Jing. Paano kung gamitin ang 3 Pildores na ito para ipagpalit sa lakas ng iyong buhay? Nang marinig ang mga salitang Dragon Tiger Pill, naging interesado ang mga tao sa paligid. Dragon Tiger Pill. Ito ba ang tableta na sinasabing makapagpapalakas ng isang tao sa maikling panahon pagkatapos itong inumin? Bulalas ng isang katabi niya. Hindi lamang ang Pildores na ito ay makapagpapalakas ng lakas ng isang tao, ito rin ay makapagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya ng isang tao sa napakaikling panahon. Ito ay talagang isang pambihirang tableta at may mahalagang papel sa Great War. N. Ang Dragon Tiger Pill ay karaniwan sa larangan ng digmaan noon, ngunit nawala ito pagkatapos noon. Ang may-ari ng stall, gayunpaman, ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, ang Dragon Tiger na tableta ay talagang hindi masama, ngunit nakakalungkot na ang panggamot na tabletang ito ay makakasira sa pundasyon ng isang tao, tama ba? Kabanata 1440, maaari mong itago ito para sa iyong sarili. Hinawakan ni Zuo Jing ang 3 tableta ng Dragon Tiger sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi ito sa lawak na makasira sa pundasyon ng isang tao, ngunit anumang gamot na maaaring tumaas ang antas ng paglilinang ng isang tao sa maikling panahon ay magkakaroon ng ilang mga side effect, at ang Dragon Tiger Pill ay walang exception. Nang marinig ito ng may-ari ng stall, umiling siya at sinabing, hindi mangyayari iyon. Walang ibig sabihin iyon sa akin. Paano ito magiging walang kabuluhan? Sino ang hindi makakaranas ng krisis sa kanilang buhay? Kung ikukumpara sa mga side effect, mas mahalaga ang buhay, sabi ni Zuo Jing na may malabong ngiti. Ito ay totoo. Tulad ng sinabi ni Zuo Jing, sino man ay makakatagpo ng dilema. Ang Dragon Tiger Pill ay talagang makapagliligtas ng buhay ng isang tao sa isang kritikal na sandali. Ito rin ang dahilan kung bakit napakapopular ang ganitong uri ng tableta, kahit na mayroon itong mga side effect. Umiling-iling pa rin ang may-ari ng stall at sinabing, kung gayon, makakahanap pa ako ng ilang teleportation talisman. Hindi ba mas epektibo iyon? Mayroon din akong teleportation talisman. Kumalaw ang isip ni Zuo Jing, at talagang naglabas siya ng teleportation talisman mula sa isang spatial god tool. Nang makita ang teleportation talisman sa kamay ni Zuo Jing, hindi maiwasang mabigla ang mga tao sa paligid.
Nagtataka silang tumingin sa binatang ito, at saglit, tila hindi nila maisip ang pinagmulan nito. Tulad ng inaasahan sa anak ni Zuo Janchen. Ang kayamanan sa kanyang kamay ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito, sabi ng may-ari ng stall na may mahinang ngiti. Walang pakialam na sinabi ni Zuo Jing, pangalanan ang iyong presyo. Ang ilang teleportation talisman ay maaaring ipagpalit sa buhay na chi sa iyong kamay. Umiling pa rin ang may-ari ng stall at sinabing, ang mga bagay na ito ay mga consumable. Hindi ako interesado sa mga consumable. Ads by Pop Future. Young Master Zuo, medyo interesado ako sa teleportation talisman na ito. I wonder if you are willing to sell it. Tanong ng katabi niya. Handa akong ipagpalit ang Vajrapil para dito. Mayroon akong 1,000 taong gulang na banal na gamot sa aking mga kamay. Handa din akong tumulong. Bahagyang umiling si Zuo Jing. Hindi niya pinansin ang mga tao sa paligid at patuloy na nakatitig sa may-ari ng stall. Kung gayon, ano ang gusto mo? Putulin na tayo, sabi ni Zuo Jing. Pinaikit ng may-ari ng stall ang kanyang mga mata at tumingin sa silver spring sa kamay ni Zuo Jing. Kung hindi ako nagkakamali, ang silver spring na nasa kamay mo ay ang silver spring na kinuha ng tatay mo noong lumaban siya sa digmaan, tama ba? Sabi ng may-ari ng stall. Ibinaba ni Zuo Jing ang kanyang ulo upang tingnan ang espada sa kanyang kamay at tumango. Tama. Ito ang silver spring. Kung gayon ang silver spring sa iyong kamay ay ang kapalit. Sabi ng may-ari ng stall na may mahinang ngiti. Ang ekspresyon ni Zuo Jing ay agad na naging medyo pangit. Ang silver spring na ito ay isang treasured sword na naiwan ng kanyang ama. Isa itong personal na item ng pagbabalik sa Void Tier Cultivator. Ang kapangyarihan nito ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng ordinaryong pagbabalik sa walang bisa na mga armas. Ginagamit ang buhay chi para ipagpalit ang silver spring. Masyado ka talagang humihingi ng sobra. Hindi napigilan ni Chinyu na sabihin na may itim na mukha. Ang may-ari ng stall ay naglahad ng kanyang mga kamay at sinabi, anyway, ito ang aking mga kondisyon. Maaari mo itong ipagpalit o hindi. Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, ang silver spring ay isang treasure sword na naiwan ng aking ama. Natural, hindi ko ito maibebenta. Gayunpaman, maaari kitang dalhin sa aking bahay upang bisitahin. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko ito sa iyo. Paano na? Ads by Pop Future. Ang mga salita ni Zuo Jing ay labis na naantig kay Chinyu. Talagang bukas palad siyang ipagpalit sa enerhiya ng buhay ni Chinyu. Hindi mangyayari iyon. Kapag umalis ako sa exchange guild na ito, sino ang makakagarantiya ng kaligtasan ko? Bahagyang umiling ang may-ari ng stall at sinabing. Ngumiti si Zuo Jing at sinabing, huwag kang mag-alala. Kaya kung sumumpa sa aking espiritual na pakiramdam na hinding-hindi kita hahawakan. Dahil hindi mo ako papatayin ay hindi nangangahulugan na hindi ka makakahanap ng iba na papatay sa akin, sabi ng may-ari ng stall na may pag-iinis. Hindi mo kailangang sayangin ang hininga mo sa akin. Wala akong ibang gusto kundi ang silver spring sa iyong mga kamay. Si Chinyu, na nasa gilid, ay nagsabi na may madilim na mukha, kung gayon mas mabuting itago mo ito para sa iyong sarili. Hindi ko na kailangan ang bagay na ito. Pagkatapos sabihin iyon, kinaladkad ni Chinyu si Zuo Jing at aalis na sana. Sa oras na ito, walang pakialam na sinabi ng may-ari ng stall, kung wala ang lakas ng buhay, hindi mo mababawi ang iyong espiritual na kapangyarihan. Hindi mo ito kailangan. Hehe, matigas ang ulo mo. Tumigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at tumingin sa may-ari ng stall, ngumisi, talaga, hindi ko na kailangan, kasi gumaling na ako. Pagkatapos sabihin iyon, biglang nanginig ang katawan ni Chinyu, at isang nakakatakot na presyon ang agad na sumabog. Ang kanyang katawan ay naging kulay ginto, sobrang nakakasilaw. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pop Future. Ang mga nakapaligid na tao ay direktang itinulak pabalik ng aura na ito, at ang ilang mga tao ay hindi makayanan ang presyon, at ang kanilang mga katawan ay nanlambot. Naramdaman ang malakas na aura sa katawan ni Chinyu, nagulat ang lahat. Ang Chinyu na ito ay gumaling na. Napakalakas ng aura.
Ngunit malinaw na siya ay mukhang isang nascent soul stage cultivator. Ano ang nangyayari? Ang napakalakas na aura ni Chinyu ay nagulat sa lahat. Lalong sumimangot ang may-ari ng stall. Alam niyang nawala na siya ng kakayahang magtaas ng presyo. Kaya dapat mong itago ito para sa iyong sarili, ginisyon ni Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Chinyu si Zuo Jing at tumalikod para umalis. Maghintay. Sa oras na ito, nagsalita ang may-ari ng stall. Sinabi niya sa malalim na boses, hindi imposible na gusto mo ang buhay, Chi. Maaari tayong mag-usap. Talk my ass, hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Gusto niya talagang makuha ang enerhiya ng buhay sa kanyang puso, ngunit sa panlabas, gusto pa rin niyang hilahin si Zuo Jing palayo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Umiling si Zuo Jing at tumigil sa kanyang paglalakad. Nag-isip sandali ang may-ari ng stall at sinabing, gusto ko ng 10 teleportation talisman at 10 dragon tiger pills. Paano na? Gusto mo ang lolo mo? Hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Zuo Jing? Tara na. 5. Walang kulang, malamig na sabi ng may-ari ng stall. Deal. Sumang-ayon si Zuo Jing nang hindi nag-iisip.